Ako naman hindi ako pwedeng tumanggap Yes. ng sweldo, pero pwede akong tumanggap ng allowance, yung expenses ko, yun, ganun. Pwede akong tumanggap noon. Pero wala akong natanggap na, I would say, remuneration. Wala. Ayun. Pero, sarili naming gastos. Kumbaga, parang talagang para sa bayan lang. Yun na lang ang motivation namin doon, para sa bayan. oo nga parang nai-imagine namin, sir, kung gaano kahirap yung trabaho po ng ICI. And ngayon po ba, meron po ba kayong naririnig na information na sana wala namang gustong sumunod doon sa pagbibitiw ni Commissioner Singson bilang bahagi ng ICI, pero baka po may naririnig din kayo? Well, may naririnig din ako dahil next time ko na lang banggitin. Isusunod sana namin, sino po yung naririnig ninyo? At saka same reason ba, sir? Yun na lang, sir. Same reason ba? Siyempre, kanya-kanyang reason naman yan. Pero hindi naman Mayor, hindi naman masabi yung totoong reason kung bakit sila maalis. Pero gagawa na lang ng reason. kung meron po kayong sa tingin ninyo bagay na pumalit kay Commissioner or former Commissioner, outgoing Commissioner Babe Singson, sino po ito? Or kung hindi man po person, ay anong klaseng personality dapat ang pumalit po sa kanya? Well, yung katulad niya na ganun kagaling pagdating sa infrastructure. Kumbaga, so far as technical knowledge is concerned, talagang mataas dapat. Kasi sabi Ang niya, tapos problema na daw yung work niya na... As engineer. Oo, as engineer, yung sa technical side. So, yun na daw yung role niya, tapos na. So, parang, ano pang gagawin? So, kung papalit po ay parang siya, ano po ang sense doon po? No, I'm just genuinely curious. Ano kung paano. Kasi alam mo, marami naman. Meron namang capability, technical capability na katulad ni Sec Babes. Mga engineers na well-known din naman. Kaya lang, will they accept it? Yun siguro ang main issue doon. Tatanggapin nila after malaman nila yung experiences ng ni Commissioner ni Sec Babes at yung siyempre yung nangyari rin sa akin. Siguro titingnan din nila, is it worth it joining the ICI? Yun ang pinaka-challenge sa lahat. So far as looking for a capable person, may makakuha ka naman. Probably, kakaiba rin yung kakayahan ni Sec Babes. Iba rin ang kakayahan nila. Pero, sabi ko nga, how to convince them to join ICI, yun talagang pinaka-challenge. oo nga After nun lahat ng narinig nila. Pero, sir, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na may narinig din po kayo na isa pa na gusto pang magbitiw. Hindi ko po kayo pipilitin na pangalanan kung sino po yan. Don't worry, sir. Pero ang gusto ko lang pong malaman, kung nag-share ba sila ng same sentiments dito kay Commissioner Singson, and ito rin ba yung posibleng nag-push sa kanila para pag-isipan na kailangan ko bang magbitiw? Most probably, same sentiment. Stressful, lack of support, lack of authority, power. Yun ang mga sentiments talaga. Sir, yung pondo At po... mahirap kasi ito yung vision mo, ito yung gusto mo ma-achieve. Pero hirap na hirap ka ma-achieve kasi kulang eh. Hindi kulang yung resources mo, kulang pa yung power. Paano mo i-achieve? Mapufrustrate ka. Dissolution. Sir, yung pondo supposedly for ICI, dapat po ay galing ba ito dapat sa Office of the President? Tama ba? Oo naman, kasi sila yung nag-create executive order. And sabi nga po ninyo, hindi na kayo nag-follow up, pero I wonder... Hindi na, oo. Hindi na ako nagpa-reimburse. Kailangan pa palang kalampagin? Si Mayor pa yung nahiya. Di ba dapat yung wala nahiya? Wala na nga silang sweldo. Oo, di ba dapat nahiya yung hindi nagbigay? Pero, sir, meron namang para sa bayan. And, pero sir, kasi, lahat naman tayo frustrated sa nangyayari sa atin. Pero, so far, ano po yung assessment ninyo? Ngayon, hindi na po kayo bahagi ng ICI, but
base po dun sa resulta na pinapakita nila ngayon, kayo po ba satisfied dun sa mga nakikita ninyo, mga recommendations sa ombudsman, despite all the kakulangan na nabanggit? Well, alam mo, nakita niyo siguro na hirap ang ICI na makakuha ng ebidensya. Unang-una sa kakulungan ng investigasyon. Tingnan nyo nga yung nangyari sa akin di ba? Ang designation ko, Special Advisor and Investigator, katapos after 2 weeks, biglang hindi ka investigador, Special Advisor ka lang. Malaki na nangyari. So, paano ka makakolekta ng ebidensya? Yun ang trabaho mo dapat at mag-file ng cases. Kaya kung nakita nyo yung mga sinasubmit ng ICI, mostly referral cases. Yes. Referral lang. Ibig sabihin, parang, ito na, ombudsman, ito yung resulta ng aming mga interview, ito yung mga nakita namin, ito yung mga notes namin, ito i-forward na namin sa inyo, bahala na kayo mag-imbestiga. Parang ganun.